Ngayong araw ay nandito tayo sa loob ng isa sa pinakamalaking dry aging room ng steak sa buong Pilipinas. At hawak-hawak ko ngayon ng isang mamahaling dry aged steak na matatagpuan dito sa BGC. Wagyu rin to, Pops. Cheers! At sa episode na to, kakain tayo ng premium Wagyu steak dito sa Smith & Wollensky. Kaya hinintay natin? Tara! Okay, para isang magandang gabi, nandito tayo sa BGC. Pops, this will be a very, very special episode. Nandito tayo sa sikat at isa sa pinaka-classic at masasabi nating legendary New York Steakhouse sa Amerika. Ang pangalan is Smith & Wollensky. Pero ang tanong, Chewy, ano nga ba ang Smith & Wollensky? Smith & Wollensky is a famous American steakhouse chain founded in New York City in 1977. Kilala sila para sa mga USDA Prime Dry Aged Steaks, classic tavern-style ambience, and pop culture appearances. At ngayon, noong 2025, tinayo nila yung unang branch dito sa BGC, dito sa Metro Manila. And 2026, I'm here to eat some freaking dry-aged steak. Mamaya, papakita ko sa inyo, meron sila ditong isang kwarto kung saan sila mismo nagda-dry age yung USDA steak nila. Anyway, Pops, daling ko na kayo. Tara! Sir Christian, good evening. Good evening. Can you tell me something about this steakhouse? So this steakhouse is originated in New York. Okay. And ito yung pang-apat na steakhouse dito sa Asia and first in the Philippines. Sir, tanong ko, compared sa ibang steakhouse sa Philippines, marami na mga premium steakhouse sa Philippines, ano pagkakaiba ni Smith & Wollensky? Apart sa we're using dry-aged beef, is yung service staff and yung people who works in Smith & Wollensky. Okay, Pops, ito na. Moment has come, but mag-appetizer muna tayo. We have a few dishes here. Pops, palagyan natin ng pepper. Pops, sir, ano name niyo ulit? Clean po. Clean. Hello. Sir, can I have some pepper on my salad, please? Perfect. One moment. Yes, sir. Ayan, so kukunin niya yung pepper. Dito, sila mismo ang nagpapound ng pepper nila. Joke lang. Okay, Pops, bagong lahat, habang initin natin yung pepper, meron tayo itong drink. Ito yung Smith & Wollensky Special. Ay, ito na. Okay, ito na yung pepper natin. Lalagay sa salad natin. Look at that. Okay. Ang liit niyan, sir, no? Ang liit. Maraming salamat. Sir, anong drink ulit to? This one is Mr. Wollensky po from Korea. Okay. So that's our signature cocktail from Korea po. From Okay. Smith & Wollensky Korea. Okay, maraming salamat, bro. You're welcome. I should drink this. Cheers. Oh, wow. I mean, tastes like highball, but definitely sweeter. Meron siyang hint ng apple. Same time, may konting hint din ng cinnamon. Alam mo, masarap. Delikado lang to dahil sa sarap niya. Panagrado mamaya, lasing na ako. Okay, next. I should try. Meron tayo ditong version nila ng tapas. So, this is tuna tartar. Cheers! There's a lot of explosion sa bibig ko. You have the fresh, juicy tuna na medyo slightly salted. Pero pinaka-highlight doon is yung tangy, a little bit sour na guacamole. Yung avocado nandun, and then yung bread sa ilalim, very crispy. Okay, next, itry natin itong brioche bun nila. And then I think may butter tayo dito. Sige, oh wow! Oh wow, hindi ko in-expect na gano'n siya kalambot at ka-fragile. Grabe, sa sobrang lambot niya, yung knife natin akala mo galing sa apoy. And then, wanna get a little bit of this butter. Cheers! Soft, moist, very fluffy. Yung butter natin, very simple lang din. I wanna dig in sa kanilang Smith & Wollensky salad. Look at this. Ang simple na yan, Pops. So, may mushrooms tayo dito. This one, hindi siya bread, pero it's a kind of potato. And then, may lettuce tayo dito. And then, I believe, parang Dijon mustard yung sauce niya o dressing niya. At, Pops, kung makikita mo, chewy. Pork belly ba yan? Yup. It's pork belly, pero hindi lang to basta pork belly dahil Kurabota pork to. Kurabota pork is parang yun yung Wagyu ng pork sa Japan. So, medyo high-end din siya. Sige, I wanna get a little bit of everything. Kuha tayo ng pork. Kuha tayo ng potato and mushrooms. And more. Pero this time, alam mo, gusto ko lang tikman muna yung pork. Try na ako ng Kurabota pork sa Japan, pero naka-katsu form. First time ko siyang tikman ng prinito lang. Cheers!
Wow! It's a thick, tender bacon na very smoky. At ang taba niya pare, like, ultra fatty rin talaga. Ano tayo sa salad natin? Cotton lettuce. Punta sa salad natin, cotton lettuce. Kuha tayong potato. At hindi ko makuha yung mushrooms. Mamaya na lang yan. Cheers! Ang galing. Yung Dijon sauce niya, I mean, yeah, may flavor siya ng mustard, pero akala mo parang kang kumakain ng wasabi. There's a heat, there's a tingling sensation sa bibig mo na parang may anghang. Pero ang malasa siya, and then basically peppery lang din siya. Yung potato natin, ganda ng texture. Prito siya pero malambot. Okay, next, meron tayo dito tinatawag na combo dito sa Smith & Wollensky. So meron tayo dito, una, pakilala natin si Angus Shrimp. Meron tayong crab cake. Meron tayo ditong seared scallops in Hokkaido sauce. Sabi nga na, pag fine dining, dapat konti-konti lang ang kinakain. So, I will try that. Oh, wow! Ang spongy ng texture niya. Ang lambot. Sige. And then, sige, may sauce tayo dito. Cheers! Wow! Bilang seafood lover, this is heaven, pare. Ang ganda ng texture. Parang siya nagbabubble sa taba sa bibig mo. Ang fatty niya. And then, ang pinakamaganda doon, wala siya ganong asin o kahit seasoning. Yung fresh na scallops na nilalasahan mo. And then this one, and then yung Hokkaido sauce natin, para lang akong kumakain. Parang mustard lang din. Mustard na mas tame. Sarap. Grabe. Try natin itong crab cake. Sige, Pops. Kuha ko dito konti. And then, lagyan natin ng konting sauce dito. May parang wasabi tayo dito. Okay, cheers. Kung naisip mong lasa ng crab, marahil ito yun. This is divine, Pops. Like, crab kung crab talaga. Kumbaga iba, di ba? Pag gumagawa ng crab cake, usually harina. Ito baligtad. Parang mas maraming crab meat compare sa harina. It's really dense. I mean, para talaga nga siyang cake. Ay makikita mo yung hibla-hibla ng crabs nandyan. Ang sarap. I-try na natin itong Angus Shrimp. So para siyang, it looks like a camaron. So breaded siya. And I think parang mashed potato ba to or what? I wanna get this one. Ilagay natin ng konti. Oh, I just love the ambience. The jazz playing, the people talking about real estate. That's the life. Cheers. Basically, pa siyang kamaron. Naka-steroids yung hipon mo. Ang laki. And then, pa siyang mashed potato. May konting lasa ng parsley. Medyo peppery din siya. Pero sa tatlong to, kailangan kong ibigay ang panalo dito sa Hokkaido scallops natin. Okay, sorry. Sa loob tayo ng fine dining. Bago ko yung tawagin, Paps. Okay, mga mister. Meron tayo dito grilled octopus. Look at this. Ang laki. Sige. I wanna get a big piece. Kuha ko dito. Then gusto ko i-dip sa sauce natin. Okay, first of all, usually, mahirap palambutin yung octopus. This one, may konting laban siya. Nguya ka, pero in a good way. Hindi ka na gano'ng papahirapan. Pero ang highlight dito is yung quality ng octopus, pare. Medyo bouncy siya. Sa same time, yung chewiness nandun pa rin. Pero grabe, wala siyang anggo. Like, it smells good, it tastes good. But the highlight also is yung sauce natin na medyo tangy, tomatoey, and may konting anghang. Mas masarap pa yan if sasabayan mo kanina ng highball. Ay, hindi pala ito straw. Diba? Halatang sa karinderela ako kumakain. Diba? Hindi pala. Pang steer pala. Cheers. Okay, Paps. Sana hindi ko maubos to dahil pag inubos ko to, lasing ako. Pero, kailangan nyo hintayin dahil after nitong appetizers natin, kakainin na natin yung isa sa pinaka-premium dried aged steak dito sa Smith & Wollensky. Anyway, Pops, see you in a while. It's time for Madam. Madam, what will you eat? Salad. Okay. I-judge niya dahil mahilig siya sa salad. Kumuha siya ng mushrooms. Yan, okay na yan.
cherry tomatoes. Ayun na, kinuha niya yung cherry tomatoes. Hirap pala kunin ng mushroom. Mahirap kunin yung mushrooms. Wait. Ah, Meron siya ditong parang ladies drink nila. Tingnan niya kung masarap. Cheers! cheers. Oh, wow. Oh, wow. Parang tapang, ha? Alright. Okay, Pops, ngayon kakain na kami. Pero excited na ako dahil magkakaroon na ng cooking scene at lulutuin natin yung steak natin. At sabi nila, ito daw yung one of the largest, or might be the largest dry-aged steak room sa buong Pilipinas. Can you tell me something about this room? Well, might be. This is our dry aging room. Mm-hmm. You can see, dito natin dry age yung mga steaks natin. Mhm. Meron tayong different cuts of meat that we use sa ating steakhouse. Meron tayong porterhouse dito, sirloin or strip loin. And yung highlight natin is yung tomahawk natin. Oh, sir, tanong ko lang, if you say dry-aged, ano ba yung klaseng proseso na yun? Dry age is, we put it in like this, in a room, control the temperature and humidity. So, ang nangyayari is yung moisture nawawala, so nada-dry age siya. And what happens to the meat, yung flavor niya na-intensify, and then yung meat niya is nagiging more tender. Marahil marami nagtatanong kung bakit nga ba mahal ang dry-aged steak. Losing water makes the beef taste richer with nutty and savory umami notes. Nagsishrink din ito from 20 to 30% ng original weight nito. At ang isa pa ay time and space. Keeping meat in special coolers for weeks or months costs extra money for electricity, storage, and labor. At ang Smith & Wollensky ay may average at 28 days of dry aging. Oh, so, kumbaga para sa pagkain, para siyang pre-preserve, para siyang kinukured, parang gano'n ba? Parang ganun. Okay. Kaya, yun din may rason kaya siya mas mahal? Well, yes, technically, dahil nababawasan siya ng weight. Oh, Diba? okay. And so, yung mga fat pa niyan, tinitrim down pa. Mm-mm. So, lahat yan kasama sa cost. So, lahat ng steaks namin, nanggagaling siya sa Washington. Okay. So, isang farm yun, it's called Snake River Farm. Mm. So, they flew it here through air and never been frozen. Yep. And then, we butcher it here and then dry age it. Last question, sir. Why do you think these steaks, ito lahat ng dry-aged steak, might be one of the best klase ng steak, hindi lang sa Pilipinas, pero maging sa buong mundo? Well, it's not just the steaks. It's everyone that makes this steak special. Okay. The service and everything around Smith & Wollensky. Okay, Paps, next round natin, nandito sa loob ng kusina. Ito na yung ating pinaka-premium steak. Ito na yung pinaka-ating USDA Prime Wagyu Tomahawk. Look at this. Look how big that is. And then, I don't know anong pinaka-gagawin. So, meron tayo ditong... Ito hindi sa atin to, pero bibidyo ko na rin. Sir, anong steak po to? Ribeye. Ribeye, okay. Ribeye. So, as you can see, dito ginigrill yung ating pinaka-tomahawk. Okay, Pops, the time has come. Ito na yung ating USDA Prime Wagyu Tomahawk. Ilang grams o ounce to, sir? 1.2 kilograms. 1.2 kilograms. Look at this. Look how big that is. And then may sides tayo dito. But ito ang pinaka-superstar. So, sir, anong next process nito? So we have the beef tallow. Okay, Or beef okay. blood, we call it here. So, beef fat? And Oo. then tutunawin lang natin siya. May mark na siya is pork. Okay. Oh, wow. So, it will melt sa mismong steak natin. Yeah, and down to the potatoes. Okay. Interesting. So yung steak natin is dry aged on average of 28 days. Okay. Making the steak more tender and Oh, more wow. flavorful. Look. Grabe. Kung nakikita nyo lang nagdi-drip, literal, yung fat doon sa pinaka-steak natin. So, it makes it extra beefy. Parang gano'n. Yeah. Kasi technically, steak na siya. More flavor. More flavor siya. Oh, wow. And even more tender. Oh, let's go. The moment has come. Oh, wow. Oh, wow. Grabe. Grabe, literal fall of the bone. So, is this medium? Medium rare? Medium rare, no? Okay. Okay. Oh, wow. Nagsisisil pa siya. And then ito yung cut natin.
And what's left is the eye. Sa ribeye. Ribeye. Ang galing. Okay. Perfect medium rare. Okay, so plating. So, meron tayo dito parang potato cubes. We will go around yung pinaka tomahawk natin. And then, an extra sizzle ng oil. Have an extra salt. Okay, then dadalhin sa aming table. Wow. Okay, the time has come. Here we go. This is insane. Visually, alam mo maganda dito, parang una sa lahat may activity na siya agad dahil visually binubusog ka na agad sa pag-cut, sa pag-torch, at sa pag-serve sa'yo. Service, 11 out of 10. Okay, wanna dig in? May linagyan ako dito pero para mas malapit, dito ko na siya ika-cut. Look at this, perfect medium. And then kuha ko dito. Cheers. Oh, wow. Parang ang tenga ko ngayon kinikiliti. Ang lambot. Yung alat niya. Alam mo, Paps, yun yung masasabi ko yun. Yung alat ng steak, definitely, para siyang more robust, beefier, definitely. And then, ang maganda doon, kung anong gusto mo sa steak, nandun na. Yung outer layer niya may crust na parang caramelize na. And then, once you go inside, that tender, ultra beefy. Alam mo yun talaga maganda sa dry age eh. Iba yung lasa talaga. Ano mo, try ko ito ibang part na to. Parang ito, crustier siya. And then this time, I wanna get a little bit of that sauce. Cheers! There goes the fat. Yun yung taba. Oo, parang natutunaw lang sa bibig mo. Ang maganda dito, Paps, yung organic marbling niya. Like, damang-dama mo sa dila mo yung strands na nag-ihiwa-hiwalay. Ang galing, pare. Ito, kanina pa to nandito. Ito yung pinakabuto ng tomahawk natin. Alam mo, bilang Pilipino, at magkano to, magsasayang ba tayo? Tikman natin yung gilid. Wagyu rin to, Paps. Cheers. This is the dream. Sabi, tingnan mo kung gano'n ka-medium yan. Sobrang pinkish pa. Nakakatawa na lang. Parang hindi ko alam anong ginawa ko para ma-deserve ko sa buhay ko. Dahil dyan, isa pa. Try ko na yung potato. Ang harap. Tayong chorizo. Chorizo na yung mushroom. Oh, wow. Oh, that's amazing. Oh, wow, ang cute. Look at that. Ang bilis. Diba? So, celebrate kayo ng love life nyo. Celebrate kayo ng birthday nyo. Perfect na perfect dahil bukod sa steak, meron siyang libreng photo op. Marami na nakain ng steak. Like, sa Metro Manila, definitely ang dami. Pero I think this is one of the best dry aged steak na tikman ko. The service, the quality, the food. I mean, amazing. Ang pinamaganda ngayon, kakain ako ng normal. The best part of the Chewy Show is behind the camera. Si Madam ang magta-try. Ito na. Oh my God. Okay, Pops, hindi pa pala tapos ang ating food trip dito. We have some dessert. Meron tayong maliit na dessert dito. Ang liit nga nito, Clint. Ano naman yan? What's this? One is whipped cream po to balance the sweetness. Okay, let's do it. Dito lalagay. Okay. So 5-layer gigant, Baileys infused po siya. Oh, wow. Tapos milk chocolate ganache and dark chocolate ganache. Okay, thank you, Clint. Maraming salamat. Crazy. Sabi nila, one slice of cake lang ako. Ito yung one slice of cake ko. Oh my God. Isang ganito. Let's try ko to.
Wala mo nung parang whipped cream. Oh my god, this is the best. Oh, that's sensational. Ang sarap. If there's a definition of chocolatey, marahil ito na yun. Ang moist, ang creamy. Napaka-dense, pare. Try ko with this, like, cream. After all of that, umami, rich, protein, hindi maganda panapos. Okay, Pops, dito nagtatapos ang ating ultimate steak food trip dito sa Smith & Wollensky. Oh my God, I just say, oh my God lang din talaga. Pops, ibang klase. Alam mo, doon man sa appetizer, pinaka-paborito ko yung combo nila, definitely. Yung seared scallops, may Hokkaido sauce, ibang klase. Pero lahat, walang tapon. Pero ang tanong, chewy, yung prime Wagyu tomahawk steak na yon, how much ba siya? Yung isang buong set na yon, kasama yung pinaka, parang buto niya, hulaan nyo. It's 25,880 pesos may kasamang 2 sides. Yes, you heard it right. Ang tanong, chewy, ginastos mo ba yan? No! Dahil in-invite tayo ng Smith & Wollensky, maraming salamat dahil wala akong ganong pera. Pero, Pops, again, masasabi ko, kahit ganun yung presyo niya, I mean, to be honest, I'll be objective. Wala masabi. Bukod sa ganung presyo niya, I mean, nakakain ng iba-ibang klase steak, dry-aged steak, Wagyu steak, Japanese A5 Wagyu. Pero mas iba lang din talaga yung pagka-earthy, pagka-umami ng steak nila. And then, pinaka-highlight lang din talaga is yung service kay Clint, kay Sir JJ, nas behind the camera, yung general manager nito, ibang klase. Wala akong masabi. Ang dami kong nalamang information about steaks, about sa brand nila. Shoutout Sir JJ, maraming salamat. It's beautiful. How's the steak? Fantastic. Fantastic, that's the word. Anyway, Pops, if gusto nyo bisitahin, meron silang branch sa BGC, search nyo na lang. Again, Smith & Wollensky. Maraming salamat. Ako si Chewy, dito sa BGC, nagsabi stay safe, good night, and good freaking bye. Bang! Okay, kala nyo, may take-out pa kami. May isang take-out ko. Ito pa pala. Okay na. Bye! Bye.